Hello guys, welcome sa ating bagong video. Siguro napapansin nyo guys, karamihan sa mga dashcam, lalo na yung hindi sobrang mahal na dashcam, mostly mga entry level, kahinaan talaga nila low light. So kapag bibili ka ng dashcam, madalas okay sa umaga, maganda yung shot, pero kapag kagabi, which is minsan nangyayari talaga yung mga unexpected events like mga accident sa gabi. So ano kaya yung magandang dashcam na itry when it comes to that? Tamang-tama, itong bago nating unit na tatest, ito yung DDPi Mini 2X. Pinapromise nito sa atin na very efficient siya sa low light. At yun talaga yung strong suit ng entry level na dashcam na ito. So yun yung pag-uusapan natin sa video na to. Talaga nga bang low light king itong DDPi Mini 2X? Yan at iba pa sasagutin natin sa video na to. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Okay, so bago natin i-unbox to guys, pag-usapan muna natin ano ba yung mga top features nito or technical specifications niya. Unang-una, ang maximum resolution niya ay 2K QHD, kagaya siya nung 70mm M310. So makikita talaga natin na malinaw siya kahit sa umaga or sa gabi. At ito maganda sa kanya guys, ang maximum aperture nito ay f1.55. Sipin nyo yun guys, better than competitors. Karaniwan sa mga ganitong price range is nasa around f2.0 lang. So kapag kagabi, talagang makikita mo na talagang maliwanag siya. At bukod sa f1.55 na aperture, meron din tong tinatawag na Night VIS technology ng DDPi. Ito ay AI-based algorithm na nakakatulong para lalo pang ma-enhance yung night footage. So isipin nyo, mataas na aperture plus AI technology, talagang mataas ang expectations ko dito guys kapag tinesting natin. Hindi lamang yan, ang isa pang maganda dito guys, ang gamit nito super capacitor na. Hindi na to lithium ion yung kanyang battery. Ano bang advantage ng super capacitor? Mas durable ang super capacitor guys, at mas kaya nitong i-withstand ang harsh temperatures like hanggang negative 20 degrees Celsius up to 60 degrees Celsius. Alam natin sa Pilipinas mainit, lalo na kapag nakapark yung sasakyan mo sa bilad sa araw, di ba? So kayang-kaya nitong i-withstand yun. Mas tumatagal yung battery nito compared sa mga gumagamit ng lithium. Okay, so unbox na natin to guys, no. So sa mga nagustuhan ko talaga sa mga DDPi cameras, talagang very elegant yung box niya. Black lang na may DDPi logo, and then sa likod lang yung mga other information. Pero ayun lang. No, kaya ang ganda, di ba? Ang elegant ng black. So unbox na natin siya, buksan nyo. Una agad bubungan sa inyo, meron siyang document sleeve. At yung document sleeve niya guys, magandang klase, black din Nandito sa loob yung kanyang tatlo. So meron siyang documentation na hindi naman natin binabasa. Meron din siyang dalawang electrostatic film para kung gusto niyo siyang i-mount sa iba, madali. Meron ding extra 3M tape para dun sa camera. So yun lang yung laman ng kanyang ng kanyang document sleeve guys, no. Ayun, tingnan pa natin yung laman ng box. No, makikita nyo yung kanyang wire, no, mahaba na type C siya. Kaya pwede nyo siyang i-mount sa loob ng sasakyan nyo kahit saan kasi mahaba yung wire niya. Meron din siyang kasama na prying tool na black din, aesthetic, ganda, di ba? Tapos bukod diyan, meron ding yung kanyang USB charging brick, no, na 12 volts. At ang maganda sa kanya guys, no, dalawa type A. So meron ka ng hindi niya kakainin yung isa mo, meron ka pang extra USB port dalawa. Tapos maganda, DDPi branding, tas meron pang carbon fiber kuno dito. Ganda, di ba? Aesthetic. So yun lang yung laman niya, no. At tingnan na natin itong pinaka-camera. Ito yung pinaka-camera guys. Yan. Ganda Mukha siyang maliit talaga sa picture, pero pagka hawak mo na, ang laki yan. DDPi branding. Ito yung lens niya. Dito yung kanyang link button, kanyang Type-C port, tsaka micro SD port. At dito yung kanyang
3M mounting, no. Malaki rin yung kanyang lens, no. Kaya mukhang legit talaga yung f1.55 na aperture. So yun guys, no, install na natin to. So ito guys, no, na-install ko na siya. Okay naman. Mabilis lang yan siya, oh. Nilagay ko siya sa baba ng aking dashcam. For testing purposes lang naman. So madali lang siya i-mount. Wala pang 5 minutes, tapos ka na i-mount siya. Okay, pakita ko naman sa inyo guys yung app niya, no. Ito yung kanyang home screen. Napakadali lang niya i-connect, Wi-Fi, Bluetooth. Ultimo password na detect niya na once na nakita mo na nilapit mo na siya sa phone mo, no. Dito makikita mo meron siyang gallery button, ano, tapos pwede mong siyang i-enter, makikita mo na diyan. Pwede ka rin mag-snapshot sa kanya kung gusto mong kumuha ng screenshot, yan. Kita niyo tumunog. Tapos pwede mo rin i-download yung mga footage dito. At pwede mo siyang i-drag yung playback, yun. Tapos sa settings niya guys, makikita mo ma-adjust mo dyan yung ADAS reminder niya, no. Tapos meron din siyang yung preview ng display. Meron siyang AI 265 video recording, which is good para sa higher resolution. Meron siyang resolution na adjust mo 2K30, no. Pwede rin yung 16:9. Tapos may timestamp, microphone, pwede mo rin dyan, duration ng video, tapos collision sensitivity na adjust mo while driving, tapos parking para makita mo kung gaano kabilis siya mag-record ng mga emergency videos, no. Shutdown setting pwede rin, no. Pwede mong baguhin yung Wi-Fi password niya at alisin siya. So yun lang, no. Pretty straightforward yung app niya, pero useful na madaling gamitin. Okay, so ngayon na-install na natin siya. Kuha tayo ng mga test footage niya guys. Totoo, malaki yung expectations ko talaga dito, lalo na sa night footage. Doon tayo magpo-focus. So sa later part ng video, sabihin ko rin yung verdict ko or kung may re-recommend ko ba sa inyo tong DD5 Mini 2X. Okay, so after trying for couple of days, I think more than a week, itong DD5 Mini 2X, ano kaya masasabi ko sa kanya? Ano yung napansin ko sa kanya? Una ko napansin sa kanya guys, nakalimutan ko yata ito mention sa first part ng video, is 5 GHz yung Wi-Fi niya. So napakabilis ng file transfer sa app, from device to the app. Napakabilis. Hindi siya kagaya ng ibang dashcam na hindi 5 GHz yung Wi-Fi. So yun ang una ko agad napansin, ang bilis mag-transfer ng footage sa kanya
Hindi mo na kailangan kunin pa yung micro SD niya eh. Talagang ganun siya kabilis. Tapos yung app, yung phone mo to dashcam, napakabilis ng pag-connect niya guys. Isa yan sa mga nakita ko na seamless halos yung pag-connect ng phone to dashcam. Halos wala ka nang gagawin. Di ba ibang dashcam ang gagawin yan? Kukonect mo mano-mano sa wifi, kukonect mo mano-mano sa bluetooth. Ito hindi. Pag open mo ng app, magko-connect siya kusa sa camera. Tapos kiklik mo na lang yung camera sa app. Di ba? Napaka-seamless. So, ang galing. Gusto ko lang bigyan ng kudos yung DDPi sa paggawa nila ng ganong klase ng app para sa kanilang dashcam. Nakakadagdag siya ng benefit or ganda gamitin. Tapos napansin ko rin guys yung mga features niya like emergency recording, napaka-sensitive, which is good, no? Para sa akin good yun. Kahit malubak ka lang na maganda-ganda, kahit naka-medium lang yung settings ko, talagang nire-record niya yun. Talagang maganda, no? Kasi secured na secured ka sa kanya. Talagang makikita mo na concern yung camera na anything can happen talaga, kaya nagre-record siya agad ng emergency footage, which is good. So, tingnan naman natin yung footage. Sa footage guys, sa daytime wala akong masabi. Very accurate yung colors, very accurate yung mga nakukuha niyang info, nakuha lahat ng detalye. Kahit anong weather pa yan, kahit umuulan, kahit maaraw, kitang-kita o kuwang-kuha yung mga important details na yung plaka, body numbers, or colors ng mga sasakyan. Kuwang-kuha sa umaga. Given na medium tint pa yung gamit natin. Sa gabi naman guys, napansin ko sa kanya, talagang pinangatawanan ng DDPi yung tawag kay Mini 2X bilang night-night. Kasi talagang napakalinaw ng mga footage sa gabi. Hindi pa ako nakakita ng dashcam na ganyan kalinaw ang footage sa gabi. Kahit madilim yung lugar na pinupuntahan mo, syempre basta may headlight ka, kitang-kita mo lahat ng detalye ng mga nakapaligid sa'yo, nasa harapan mo, kuwang-kuha yung plate number, kahit nga yung klase ng sasakyan, kuwang-kuha pa rin. At isa sa mga napansin ko sa kanya, dahil nga meron siyang AI technology, kapag napansin ni DDPi na medyo dumidilim na yung environment mo, tinadagdagan pa niya ng liwanag, nag-a-adjust siya kusa. Which is very good, no? Talagang focus talaga ng DDPi Mini 2X talaga ay mga night footage. Kaya wala tayong masabi, no? Napakalinaw. Isa to sa mga mare-recommend ko kung lagi ka talagang bumabiyahe ng gabi. Kaya kudos sa DDPi sa paggawa ng ganyang klase ng dashcam sa ganyang kamurang budget. Okay, so after everything na makita natin dito sa DDPi Mini 2X, ano yung recommendations ko sa inyo? Well, kung naghahanap ka ng entry-level na dashcam na gusto mong masulit yung budget mo or gusto mo maging worth it yung pambabayad mo, I would suggest go for DDPi Mini 2X. Napakaraming features, no? Malinaw yung camera niya sa umaga, lalo na sa gabi, which is yung kanyang strong suit talaga. At ganun din, kung lagi ka bumabiyahe sa gabi, I would suggest ganito yung kunin mo kasi talagang safe na safe ka dahil kuha niya lahat ng information gaano man kadilim yung pupuntahan mo lugar. Yung presyo niya, for me, hindi siya sobrang mahal, hindi rin naman sobrang mura, pero sulit, no? Kaysa kumuha ka ng mga dashcam na worth 1,500 and below, tingin ko sayang lang pera mo kasi hindi mo makukuha yung mga features na meron to. Tsaka yung linaw ng video na meron to compared sa mga yan. Kaya kung naghahanap ka ng entry-level dashcam na sulit yung budget mo, I will recommend itong DDPi Mini 2X. So kung gusto nyo maka-avail nito, click mo lang yung link sa description ng video na to para makabili ka doon sa mga legit na seller ng DDPi Mini 2X. Okay, so yun lang yung thoughts ko guys sa DDPi Mini 2X. So kung nakatulong sa'yo yung video na to para makapag-decide ka kung bibilin mo ba o hindi ang dashcam na to, or kung may natutunan ka sa video na to, click mo naman yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So till the next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!